Alright, kabasketball, it's game day. Gilas Pilipinas versus New Zealand Tall Blacks. Mamaya na po yan at pag-usapan po natin itong makakalaban ng ating Team Gilas, itong New Zealand Tall Blacks. So let's get it straight mga kabasketball. Ito yung nakikita ko na dapat pagtuunan ng pansin itong ating Team Gilas, no? Sa simula pa lang ng laban, no? Siguro jump ball pa lang. Una dyan itong kanilang team captain, the veteran, itong si Corey Webster. Matagal na itong naglalaro dito sa FIBA, mga kabasketball, itong si Corey Websters at talagang napakahusay na player. Nakalaban na natin to una nung 2016. Inampakan nila yung Team Gilas. And recently dito sa FIBA OQT, no, nanalo sila, tinalo nila itong Croatia. Na-upset nila, gumawa siya dyan ng 21 points. At napaka-effective na point guard nitong si Corey Webster, mga kabasketball. Napakabilis at magaling dumiskarte si Isaiah Liafa, no? Very consistent ngayon sa shooting itong si Isaiah Liafa. Talagang pag tumira siya, mas malamang sa hindi talaga kabasketball pumapasok yung mga tira niya. Napakataas din ang kanyang 3-point percentage. Talagang pag sinuwerte to, no? Sunod-sunod to. Kung gusto niya tumira sa labas, titira ng tres. Talagang shooter itong si Isaiah Liafa. And then maganda sa kanya, magaling din siya mag-defend, no? Defender din siya, kaya pwede rin siya, no, i-match up dito kay Chris Newsome or kay dito kay Scottie Thompson. Pwede rin silang dalawa diyan ang magkabantay. Mas nakilala kasi ito nung una itong si Isaiah Liafa as a backcourt defender. Yun talaga yung laro niya, defensa. Pero itong sumunod na mga taon, 2023 to 2024, tumaas yung kanyang 3-point percentage. Gumanda yung shooting niya. Isa sa mga kasama niya dyan sa backcourt, itong si Shea Ely. So nagtataka nga tayo bakit wala si Shea Ely dito. And para sa kaalaman ng ibang mga viewers natin, itong si Shea Ely, siya yung defensive player dyan sa may NBL Australia, no? Magtataka kayo, hindi ganun katangkaro. Maliit lang itong si Shea Ely. 6'1 lang yata to or 6'2. Pero siya yung best defender ngayon dyan sa NBL Australia. Malaking bagay yun na nawala dito sa roster itong si Shea Ely. Dahil nag-average to at least 23 to 26 points per game. Ibang-iba na kasi yung rosters ng New Zealand Tall Blacks ngayon. No? It is not the same rosters that they put dun sa may FIBA OQT. So half ng rosters nila rito ngayon ay mga rookie, mga bago. So parang lumalabas 6 na rookies or mga newbie, and then yung 6 galing din sa OQT, yung mga veterano na niretain nila dito sa rosters nila ngayon. Imagine kung Team A pa rin yung pinadala nila dito, yung rosters nila dun sa OQT. I'd say na talagang mahirapang manalo tong ating Team Gilas. Ngayon, balik tayo dito kay Isaiah Liafa. Ang laro kasi nito, no, parang hawig lang sila nitong si Corey Websters, na kung titignan ko, i-compare ko dito sa Gilas, parang may pagka, alam niyo na slasher, CJ Perez na 6'2 na shooting guard. Pero for sure, mas mataas ang shooting percentage nito kaysa kay CJ Perez. Based dun sa observation at saka sa mga videos na napanood natin, dun sa mga stats na nakita natin sa kanya. And itong si Isaiah Liafa, mas trip niyang tumira sa tres, no, kaysa sumaksak dun sa may loob. Yun talaga kasi ng niya yung laro niya And sa nakikita ko, talagang matetest yung perimeter defense natin dito sa New Zealand, dahil halos itong mga sinabi kong players na to, itong si Corey Webster, sila Isaiah Liafa, tumitira to sa tres, hindi na kailangang sumaksak sa loob. And sa lahat ng players ng New Zealand Tall Blacks, itong dalawang to yung talagang tumitira ng tres, no? Sila yung pinakamaraming tinitirang tres sa isang game, mabibilang nyo talaga. And then isa pa sa mga player na kailangan nating tutukan dito, itong si Tom Bogdanovic, kung familiar kayo. Naging import ito dito sa PBA sa Converge, no? Nakita nyo, physical siya maglaro. Kumbaga parang alam mo, rugby player ito. Malapad kasing katawan nito, no? Muscle. For sure, ito yung ibabantay nila o ibabangga nila dito kay Justin Brownlee, Bogdanovic. Siguro sa mga PBA fans dito, alam niyo yung sinasabi ko, napanood niyo na itong si Tom Bogdanovic, nakita niyo yung kanyang physicality, no, yung height niya, no, mabilis siya kumilos.
And na pesky defense din binibigay nitong si Tom Bogdanovic. Talagang medyo mapipikong ka sa depensa nito. Talagang bigay kung bigay yung katawan, makikita nyo, nakikipagbanggaan to sa ilalim. Kaya masasabi ko medyo ingat lang si Kai Sotto dito no dito sa New Zealand kasi kung sa Japan no hindi naman ganun talaga halos mga malalapad yung iba makikita mostly mga import lang kasi payat naman yung mga Japanese pero dito itong New Zealand na to yung muscles nila no ginagamit talaga nila to defend. Doon medyo mag-ingat si Kai Sotto sa injury. Nakita nyo yung nakalaban nila yung Georgia, diba talagang sinadya, nakita natin no. Tinulak ni Goga Bitadze itong si Kai Sotto dun sa mega kampi niya. And then prior that, yung humahawak ng bola itong si Kai, nakikita natin yung physicality nitong Georgia. So parang same lang ng physicality itong Georgia at itong New Zealand. Makikita uli natin yan. And then last but not least mga kabasketball, pinansin ko itong si Oscar Goodman. Ito yung isa sa mga player to watch natin dito. Naglaro ito sa FIBA under 16 and 17. 17 years old lang to pero hinugot na siya ng national team. Mahusay itong bata na to. And then nanalo pa siya ng medical 5 doon sa may FIBA. 6'7 ang height nito pero makikita nyo tumatakbo ito, nagdadala ng bola and may shooting sa labas. So itong New Zealand is a combination of veteran and then young team. Parang dito rin sa atin sa Gilas merong tayong mga yang sila Kiambao, itong sila Tamayo, sina Kai Sotto, AJ Edu. Si Flynn Cameron, ka-basketball, hindi ko na i-detalye pero masasabi ko, anak siya ng coach na si Pero Cameron. Yan yung pinalitan nitong si Jude Flavel. Yan, tatay yan nitong si Flynn Cameron. Hindi ko na i-detalye itong si Flynn Cameron pero nakita nyo na siguro yung laro nitong si Flynn Cameron. Quality minutes yung binibigay niya dito sa New Zealand at energizer parang itong si Scottie Thompson at parang Abueva type yung laruan nitong si Flynn Cameron. And then finally mga kabasketball, ito na yung forecast ko dito. Confident ako mga kabasketball tatalunin natin itong New Zealand pero siguro hindi magiging lopsided, maaring close game or dikit lang. And then kung sakali namang mananalo itong New Zealand, ganun din, dikit lang mga kabasketball, hindi naman nila tayo matatambakan. Kasi ibang team na to, sabi nga ni Coach Tim Cone, hindi pa nakita ng New Zealand itong bagong inassemble niya ng mga players dito sa Gilas. Pero syempre, I'm rooting for Gilas Pilipinas. Mamaya yan, supportahan natin mga kabasketball. Mananalo yan, yung Team Gilas natin. Yan, tiwala lang mga kabasketball. Yan, salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.